Kabanata 3. Si Lynn, malamlam ang mga matang sambit ni Lawrence. Nang magtama ang mga mata nila, halatang nakainom ang binata. "Hi, can I come in?" Kaswal na wika ni si Lynn habang nakatayo sa harap ng bukas na pinto ng condo unit nito. "Sure." Tila nataranta pang niluwagan nito ang bukas ng pinto at bahagyang umatras upang makaraan siya. Humakbang ang papasok si Celine pero hindi siya huminto sa paglapit dito. "Celine," gulat na sambit ni Lawrence. Ang walang babalang iniyakap niya sa leeg nito ang mga braso niya. "Yeah, you're right. Hindi dapat na ganoon lang matapos ang pagkikilala natin." Matamis ang ngiting sumungaw sa mga labi ng dalaga at masuyong hinaplos ang mga pisngi nito. "Isa iyong napakagandang karanasan, alam mo ba? At sa totoo lang, naging maligaya ako sa maikling sandali na nakasama kita." "Talaga?" Paos na usal ni Lawrence at mabilis na hinuhuli ang palad niyang humahaplo sa pisngi nito. "Oo naman, that was great. Kahit saan ako makarating, hinding-hindi ko na iyon makakalimutan. Kahit na anong gawin ko, mananatili ka na sa puso at isip ko. Pero gusto kong magkaroon ng mas magandang alaala mula sa iyo." "Ano iyon?" Sa halip na sumagot, inilapit ng dalaga ang muka nito upang magtagpo ang labi nila. Nagulat man si Lawrence, saglit lang iyon. Eksaktong nalanghap nito ang mabangong hininga ng dalaga ay agad nitong kinabig palapit sa batok niya upang tuluyang magtagpo ang mga labi nila. Napabuntong hininga na lang si Celine. Eksaktong nasalap ang tamis ng halik na iyon. Sino bang maniniwala na iyon ang unang pagkakataon na may mga labing nakaangkin sa mga labi niya? Wala, maliban sa kanya at puso niya, labis na nalulunod sa kaligayahan sa mga sandaling iyon. Wala man siyang kaalaman kung paano ba ang tamang pagtugon sa mga matatamis at mapupusok na halik na ipinapakaloob sa kanya ng binata. Kusa naman siyang natuto ng dapat gawin. Marahang gumalaw ang kanyang mga labi habang sinasalubong ng munting dila ang naglilikot nitong dila sa loob ng kanyang bibig, habang ang mga braso niya ay kahigpit ng yakap sa leeg nito na tila ba naman doon niya nais kumuha ng lakas. Dahil sa totoo lang, nangangalog ang mga tuhod niya at tila nanlalambot. Pero sa kanyang ginagawang pagtugon, tila naman lalong naglalaglab ang nararamdaman ni Lawrence. Idagdag pa ang alak na nainom nito. Naging malikot ang mga kamay ng binata. Tila hindi kontento sa paglalapat lang ng mga labi nila. Nagsimula na iyong maging pangahas. Sinimulan alisin ang mga sagabal na saplot sa kanilang katawan. Naramdaman iyon ni Celine. Alaman niya na lumalampas na sa guhit ang kapusukan ni Lawrence. Pero wala siyang pakialam, wala siyang balak na sawayin ito. Kasama sa plano niya, nahayaan lang ito. Kasama sa nabuo niyang pasya na ihanda ang sarili sa anumang konsekwensyon na haharapin niya sa muli niyang pakikipagkita rito. Hanggang isa-isa nang nahubad ang mga saplot nila sa katawan hanggang tuluyan na hantad ang kanilang kahubaran. Nang maramdaman ng dalaga na malayang mayaya na ang kanyang katawan sa anumang saplutay, marahan niya itong itinulak at humakbang siya ng 3 paatras upang magkaroon ng puwang sa pagitan nila. Bahagyang napalunok si Celine nang makita ang bagay na iyon na sumisimbolo sa pagkatao ni Lawrence. Sa isang saglit ay parang gusto na niyang matakot, umatras, iwanan at ito ang huwag nang ituloy ang lahat. Ngunit para ano pa? Napakalakas ng atraksyon na nararamdaman niya para kay Lawrence. Hindi iyon kayang supulin ng kanyang utak. Isa pa, ngayon lang niya naramdaman iyong ganitong klase ng pakikiramdam na tila ba kay saya niya sa piling ng isang tao, na isang lalaki at hindi niya iyon nahayaang maputol. After all, sa klase ng buhay ng kanyang kinakasatlakan, sa klase ng mga taong nakapaligid sa kanya, sooner or later, may iwanan din niya
Ang bagay na gusto pa sana niya ipagkait kay Lawrence. Or worse, matatapos ang kanyang buhay. Napakaiksi ng panahon dahil sa mga panganib na nakaakibat sa kanyang trabaho. Kaya, hahayaan na lang niya na magkaroon ng kabuluhan at kulay ang kanyang buhay sa piling ni Lawrence. Kahit saglit lang, kahit ngayon lang, humakbang palapit sa kanya ang binata. Humakbang din siya palapit dito. Si Lynn, tumaas ang kamay ni Lawrence, pahaplo sa kanyang pisngi. Ngumiti siya rito kaya hinuli na ng palad ang kamay nitong humahaplo sa kanyang pisngi. At sa iginaya niya ito palapit sa kanyang mga labi. Pagkuway, walang pangingimik, ipinikit niya ang mga mata at kinintilan ng halik ang palad na sumasamba sa kanyang pisngi. I like the way you touch me, the way you caress me. Mahinang usal niya sa pagitan ng pagdampi ng maliliit na halik sa likod ng mga palad nito. Sa harap, and I'd like you to touch me more, to caress me more. Saka iginayat niya ang palad nito patungo sa kanyang liig. Nakakaunawa, hindi na kailangan na turuan pa ng gagawin ni Lawrence. Ang palad nitong iginaya ni Celine patungo sa kanyang liig ay nagsimulang magmensahe. Marahan, masuyo, punong-puno ng pagsamba. Maya-maya pa nagsimula nang gumapang pababa ang palad nito. Pababa hanggang makarating sa isang dibdib. Pagkuway gumagapang pa sa kabila. Napakakagat ng labi si Celine, kasunod ng impit na ungol dahil sa pagdagsa na nakakakaliti pero kay sarap sa pakiramdam na mga senyasyon dahatid ng panghahas nitong palad. Pero hindi pa pala kontento si Lawrence sa ginagawa. Marahan itong yumukod, dumampi ang mga labi sa kanyang pisngi. Saglit lang ito roon. Pagkuway, dumampi sa gilid ng mga labi ng dalaga. Ngunit maya-maya pa nagsimula na rin maglakbay pababa ang mga labi ni Lawrence. Ang destinasyon niyon ay ang isang dibdib ni Celine, habang isa pa ay masuyong sinasamba ng palad nito. Muling nataranta ang dalaga sa pagsulpot ng mga kiliti at senyasyon nag-uunahang rumalagasa sa kanyang kalamnan. Hindi na niya napigilan ang sumunod na daing na kumawala sa kanyang lalamunan. Lawrence, Lawrence, I love you. Lumabas na iyon sa kanyang bibig. Bago pa siya nakapag-isip kung ano ang magiging indikasyon yun. Lawrence, Celine, I love you too. Tila naman lalong nabuhay ang dugo ng binata. Mas naging pang-ahas ito, mas naging mapusok sa pagsamba sa kanyang katawan. Nagawa na rin siya nilaan pahiga sa carpet, sa sahig at doon ay tinuloy ang nasimulan na. Hanggang makarating na ang mga labi nito sa mas tagong bahagi ng kanyang pagkatao. Napamulat na lang ang mga mata ni Celine nang maramdaman na nakarating na roon ang mga labi ng binata. Nakipagtitigan siya sa puting kesame at sa mga ilaw na naroon habang pabaling-baling ang kanyang ulo na hindi malaman ang gagawin. Lawrence, no! Tinangkan niyang pigilan ito. Bahagyang nalunok ang mga kamay niya sa balikat nito. Pero nagbingi-bingihan ang binata. Mas naging mapusok ang mga labi nito sa pagsamba sa kanyang mas naging mapanghanap. Buntong hininga at timpit na daing ang tanging nagawa ni Celine. Hinayaan na lang niya ito. After all, utak lang naman niya ang tumututol sa kapusukan nito. Ang buong pagkatao niya kasama na ang puso at kaluluwa humihiyaw pa ng pagnanais na mas maging mapusok pa ito sa ginagawa. Hanggang hindi na ito nagkasya sa ginagawa. Tuluyan ang umangat upang magpantay ang mga mukha nila. I love you. Iyon ang gusto kong tandaan mo. Kahit na anong mangyari, pagkawikan yon ay tumayo ang binata at pinangko siya. I want to do it in a proper way, in a proper place. Gusto kong maging sagrado ang lahat na mapagaganap sa atin.
Saka humakbang na ito patungo sa silid. Doon ay malayang sinalo ng malambot ng kama ang hubad na katawan ni Celine. Kasunod yun ay dumagan na sa kanya ang buong bigat nito habang magkakalapat ang mga mata nila. At gusto kong malaman mo na pagkatapos nito, everything will not be the same again. Dahil hindi na ako papayag na magkalayo pa tayo. Saka sinimula na ni Lawrence na bigyan ng katuparan ang lahat ng pagitan nila. Sa umpisa pa lang ay naramdaman na ni Celine ang sakit na tila hinihiwa sa buo niyang pagkatao. Ngunit tiniis niya iyon. Kinagat niya ang pang-ibabang labi upang huwag kumawala ang impit na daing. Nagtagumpay naman siyang tiisin ang sakit. Lalo pa at nagawa na ni Lawrence na maging maingat ang bawat paggalaw. Hanggang ang tila nakamamatay na sakit na iyon ay unti-unti na rin namang naglaho sa bawat paggalaw nito. Sa halip, ang humahalili ay ang karinding kiliti na tila na gustong bumaliw sa kanyang katinuan. Hanggang naramdaman na ni Celine na kusang gumagalaw ang kanyang katawan, pasalubong sa katawan nito. Hindi na talaga niya maramdaman ang sakit. Purong kiliti at nakakangilo sa sarap na lang ang inahatid sa buo niyang pagkatao ng bawat pagsasalubong ng mga katawan nila. Hanggang kapwa bumili sa mga katawan nilang magkayakap. Tila ba may nais silang habulin at nang halos ay sabay na nilang abutin ang kapwa humihingal na nagsimula na ring bumagal ang kanilang paggalaw, bagamat lalong humigpit ang yakap sa isa't isa hanggang tuluyan na silang huminto na tila ba ang pati pag-ikot ng mundo ay huminto na rin. That was great, paus na umusal ni Lawrence na natili itong nakayakap sa dalaga habang nakasubsob ang muka sa kanyang balikat habang nananatili ito sa loob niya. That was great, Celine. Parang na akong mamamatay sa kaligayahan. Napangiti si Celine, bagamat nakapikit pa rin ang mga mata nila. Yes, that was great. Kahit siya aminado sa bagay na iyon. Kahit pa nga, wala naman siyang comparison kung ano ba ang hindi great. Yes, their love making was great, wild and unforgettable.